Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 29, 2026, Wednesday. Unti-unti nang nabubuo ang sistema na binabantayan sa may silangan ng ating teritoryo. Merong mga pagbabago sa direksyon ng nakikitang bagyo at ito ang aalamin natin ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, easterlies ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa buong bansa. Kapag easterlies ang umiiral, ang hangin ay galing sa silangan at may dalang halumigmig mula sa karagatan. Kaya ang madalas na mangyari ay pabago-bagong ulap at ulan. May mga oras na pwedeng medyo maaliwalas tapos habang umiinit ang panahon, unti-unting kumakapal ang ulap at pwedeng sumunod ang mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm sa ilang lugar. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay easterlies pa rin, hindi ibig sabihin na mahina agad ang ulan. Sinasabi lang na hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang ulan. Pwedeng maaraw sa isang barangay pero sa katabing lugar ay biglang didilim ang ulap. May pagbugsong hangin at susunod ang buhos na may kasamang kulog at kidlat. Kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslide. Kaya kung may lakad kayo, lalo na bandang tanghali hanggang hapon, mas mainam na may dalang payong o kapote at may allowance sa oras ng biyahe. Sa Metro Manila, mabilis makaipon ng tubig sa ilang kalsada kapag bumuhos ang ulan kahit panandalian lang. Lalo na kung barado ang drainage, kaya mag-ingat sa mga rutang alam nyong madaling bahain at huwag ipilit dumaan sa baha na hindi malinaw ang lalim. Sa mga probinsya, pareho ang paalala, bantayan ang mga lugar na mababa at mabilis bahain, lalo na kung malakas ang ulan sa maikling oras. Kung malapit kayo sa sapa o ilog, mag-ingat dahil minsan ang pagbaha ay hindi lang dahil sa ulan sa mismong lugar nyo, kundi dahil sa ulan sa bandang itaas o upstream na nagdadala ng bigla ang pagtaas ng tubig. Kung nasa mga lugar na tabing bundok o may matatarik na dalisdis, mas seryosohin ang banta ng landslide tuwing may matagal o paulit-ulit na buhos dahil kapag basang-basa na ang lupa, mas madali itong gumalaw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast. Sa kabuuan, ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa maraming baybayin, manageable ito sa karaniwang paggalaw ng mga sasakyang pandagat. Pero paalala, sa mga mangingisda at sa maliliit na bangka, pwedeng magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm malapit sa dagat. Kahit slight to moderate ang baseline, kapag may kulog at kidlat sa paligid, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon. Kung dumidilim ang ulap sa bandang karagatan at may senyales ng thunderstorm, mas ligtas na ipagpaliban ng paglayag, lalo na kung maliit ang bangka at lalayo sa baybayin. Ito naman ang extreme of temperature at relative humidity para sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 26.4 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. at ang maximum temperature ay 35 degrees Celsius na naitala bandang 3 p.m. Ibig sabihin, mainit ang hapon at sa ganitong init mas nagiging pabor ang pagbuo ng thunderstorm lalo na kapag may moisture sa hangin na dala ng easterlies. Pagdating sa halumigmig, ang maximum relative humidity ay 80% bandang 5 a.m. at ang minimum relative humidity ay 44% bandang 3 p.m. Kaya sa madaling araw, mas mamasa-masa ang hangin. Tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity pero mas tumitindi ang init. Pagkatapos ng ulan, normal na mas nagiging maalinsangan ang pakiramdam dahil tumataas ulit ang moisture sa paligid. Kaya praktikal na paalala, uminom ng tubig ng madalas, umiwas sa sobrang tagal na bilad sa araw lalo na sa tanghali at magpahinga kung ramdam ang sobrang init lalo na sa mga bata at matatanda. Ngayon, punta tayo sa latest tropical cyclone outlook na inilabas ng Pag-asa. Dahil ito ang madalas na tanong kapag papalapit ang mga petsang binabantayan. Para sa week 1, mula ngayong araw hanggang May 3, may TC-like vortex o TCLV na inaasahang lilitaw sa loob ng PMD. Base sa model forecast, ang TCLV-1 ay nade-develop na sa eastern boundary ng PMD pero low chance pa rin ang tropical cyclone formation sa loob ng week 1. Meaning, may posibleng disturbance o sirkulasyon sa bandang silangan pero sa ngayon mababa pa ang tsansa
na lumakas ito bilang ganap na bagyo sa window na ito. Para naman sa week 2, May 4 hanggang May 10, sinasabi ng forecast na ang TCLV-1 ay papasok sa northeastern portion ng FAR pero low chance pa rin ng tropical cyclone development. Bukod pa dito, merong TCLV-2 nakasunod ang posible na mabuo sa eastern boundary ng PMD at low likelihood din ng tropical cyclone development sa week 2. Ibig sabihin, posibleng may higit sa isang sistemang lalabas o mabubuo sa bandang silangan pero sa kasalukuyang outlook, mababa pa ang confidence na lalakas ang mga ito bilang ganap na tropical cyclone sa loob ng mga petsang ito. Pero mahalagang tandaan, long range pa rin ito, kaya habang papalapit ang dates, pwedeng magbago ang timing, pwedeng magbago ang ruta, at pwedeng tumaas o bumaba ang chance of development sa mga susunod na update. Ngayon, silipin naman natin ang kaibahan nito gamit ang Google DeepMind na mas accurate pagdating sa long range forecasting. Ayon sa bagong datos, ang nakikita dito ay maraming member model ang nagkakasundo na ang sistemang nasa silangan ay maaaring mag-develop bilang isang bagyo at unti-unting kikilos pahilagang silangan. Pero dahil malayo pa ito, malaki pa ang area of uncertainty. Sa ganitong stage, normal na malawak ang pwedeng mangyari, may posibilidad na tumama ito sa kalupaan ng bansa at may posibilidad din na kumilos ito pahilaga at hindi tumama. Depende sa magiging environment sa mga susunod na araw. Kaya hindi pa ito usapang sigurado, kundi usapang binabantayan, lalo na habang unti-unti pang nagkakaroon ng mas malinaw na pattern ang mga model run. Para mas malinaw kung bakit malawak ang uncertainty, ito ang punto na ipinapakita mismo. Maraming weather model ang kasama at dalawang posibleng bagyo ang pwedeng mabuo sa bandang silangan. Kaya malawak ang area of uncertainty at nahahati ang track sa dalawa. Sa isang senaryo, may mga member model na nagpapakita ng landfall possibility sa Visayas o Luzon. Meron ding dapis lang o hindi direct hit pero malapit ang daan. Sa isa pang senaryo na kasunod, mas mataas ang chance na pahilaga ang kilos. Ibig sabihin may pagkakataon na ang isang sistema ay mas may potensyal na lumapit sa bansa habang ang isa naman ay mas likely na umakyat at lumihis pahilaga. Pero dahil malayo pa ang timeline, pwede pang mag-iba ang lakas at pwedeng magbago ang track ng bawat isa habang papalapit ang petsa. Dito pumapasok ang kahalagahan ng member model agreement. Kapag mas maraming member ang nagkakasundo sa isang direksyon, mas tumataas ang probability na doon ang magiging pangunahing ruta. Pero kapag hati ang mga model, mas mataas ang uncertainty at mas malawak ang cone of possibilities. Sa kasalukuyang paglalarawan, hati pa ang guidance, kaya hindi pa natin pwedeng iisang direksyon lang ang asahan. Ang tama ngayon ay bantayan kung sa mga susunod na updates ay dadami ba ang nagkakasundo sa landfall scenario o dadami ba ang nagkakasundo sa pag-akyat pahilaga o mananatiling hati ang guidance. Habang papalapit ang mga petsa, kadalasan mas nagiging tight ang uncertainty at mas lumilinaw ang probable track. Kaya doon mas magiging malinaw kung alin ang mas likely na tatama, alin ang daplis at alin ang tuluyang lilihis. Habang wala pang malinaw na malakas na tropical cyclone na nakatapat sa bansa sa mismong araw na ito, ang pinaka-immediate na dapat bantayan ay ang epekto ng easterlies sa araw-araw na panahon. Dahil mainit ang hapon at may sapat na moisture sa hangin, mas mataas ang tsansa ng localized thunderstorm at ito ang madalas na dahilan ng biglaang pagbaha o abala sa biyahe. Kaya ang practical na routine, bantayan ng pagbabago ng ulap mula late morning hanggang hapon, kapag mabilis kumapalang ulap, kapag may pabugsong hangin at kapag may unang ugong ng kulog, ibig sabihin pwedeng sumunod ang buhos. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.